Good day mga paps, ngayong araw nandito tayo sa Ugbo Night Market ng Vietnam. Nandito tayo sa Ho Thi Qui Street Food Market. Pare, gagawin natin 1,000 peso Vietnam Street Food Challenge. This is one of the busiest and most extreme street food street dito sa Saigon. Maghahanap tayo ng extraordinary, mura. Meron din silang balut dito sa Vietnam. Staple food din nila to. Masasarap. Isaw, may gulay, at merong unhealthy instant noodles. Cheers! At local Vietnamese street food dito sa Saigon. Tignan natin kung saan aabot ang 1,000 pesos natin. Para siyang fermented, para itong pineapple na may putok. Kaya hinihintay natin. Tara! Okay pare, welcome sa Ugbo Tondo. Pero joke lang, nandito tayo sa Saigon, Vietnam. Dito sa Ho Thi Qui Street Food Market. Pare, literal, parang sa Ugbo ngayon pero mas mahaba lang at mas kakaiba yung mga pagkain. So, dito kompleto. Dito, halo-halo na, hindi lang mga local Vietnamese street food, may mga modern style and innovative street food. So, gagawin natin, tignan natin kung saan naabot yung 1,000 pesos natin. Maghanap na tayo ng unang street food. Okay, para sa ating unang food trip, may nakita ko ditong parang maliliit na quail egg pancakes. Pansin ko, nilagyan siya ng parang chives, nilagyan siya ng giniling. Actually, yung palaman niya iba-iba. May crab stick, may hipon, meron namang itlog, meron namang giniling. Pero tikman, una natin tong itlog. I-dip ko sa kanilang may suka dito. Cheers! Parang siyang crispy pancake. Tapos merong fried quail egg sa taas. Ang sarap yung yolk, sobrang creamy and malutong. Kasi sausawan natin, medyo matamis na suka. So may chili tayo dito. Lagyan ko yung ating suka. Naman try natin tong giniling. I-dip natin dito. Ang sarap nito. Parang estudyante ako. Kasi may ganito sa labas namin ubusin ko yung baon ko dito. And then perfect with that sweet and sour na suka. Tapos dinagdagan mo ng chili. And then try natin tong hipon. Gagawin ko, may gulay dito at hindi ko alam kung tama ba itong gagawin ko. Ibabalot ko siya parang samgyupsal. The double crunch. Crunch sa lettuce. Crunch doon sa mini pancake. Ang sarap niya. Itong crab stick. Ano papsa? Itong bancot. Parang ito yung kaklase mong tahimik lang. Pero pag naglakad na sa hallway nyo, ang lakas ng dating. Maliit na pancake, pero halimaw sa sarap. Isa pa, then hanap tayo ng next food trip. Next food trip natin, meron din silang balut dito sa Vietnam. Staple food din nila to. Pero may nakita ko kakaibang balut dahil quail egg to, mga mini balut. Tapos siguro dito na-inspire yung sizzling balut natin sa Pilipinas. So makikita mo, may mga roughly like 8 na piraso ng balut dito. May coriander, then may peanuts, and then para sa may sweet sticky sauce. So gawin ko, kuha tayo. Yan, gusto ko ihalo lahat. Cheers! Sarap. It's a sweet and sour sauce. And then nagbibigay bango yung cilantro natin. And then yung mani, may extra texture ng crunch. And then yung balut. Actually, feel ko, kumakain lang normal na quail egg. Pero this is a nice, flavorful quail egg balut. Umaakit niya ang hang, oy. Manghang din pala siya. Problema dyan. Pag normal na balot, sabi maximum daw ni 3 sa Pilipinas. Ito maliliit. So ano katumbas nito? Gano'ng karami lang yung maximum na pwede mong kainin?
Okay pare, next meron tayo ditong Ban Trang Nong. Ang tawag ni madam dito is like a barbecue rice paper. Mukha siyang tacos actually. And then yung pinakapalaman niya may mais, may dry scallions, may dried shrimp. Meron ding giniling na binabad sa butter. Pops, cheers! Sobrang malasa niya. Nice Vietnamese taco na punong-puno ng ingredients. You can taste the sausage, just parang meron siyang cream cheese. Yung scallions nandun, yung dried shrimp. Corn nandun din, tapos yung parang buttery na minced pork. And then yung labas, para lang talaga siyang nachos, para siyang tortilla. Okay, kanina pa ako naglalakad. Pawis na ako at pagod na pagod. So meron tayong ditong refresher. Marami ring beverage dito actually. Pero meron tayo ditong pineapple tea. This looks nice. Binigyan ako ng spoon dahil may mga chunks ng pineapple sa taas. Wow! Nalaman nung bata kayo, mga tigli 5 pisong ice popsicle na nabibili sa supermarket. Yung pineapple flavor, parang yun. Ito yung na tinunaw. It's a sweet artificial pineapple juice, pero I mean, masarap naman. Tumikim ng pineapple. Wow! Ang baho. Oh my God. Anong klaseng pineapple to pare? Parang siyang fermented. Parang itong pineapple na may putok. Pero doon na lang ako sa juice mismo. Next natin, meron tayo ditong para siyang bunless cheeseburger. Look at this, pero barbecue style siya. And then meron siyang sides na parang atsara tsaka sweet and spicy sauce. Yung lasa niya, Pinoy style sweet barbecue. Tapos yung cheese sa taas na parang nagmelt na. Para tong muping sa Thailand. So gusto kong lagyan ng extra sauce. That's a cheeseburger on a stick. Okay, next natin meron tayo ditong Phalaw Vo. Basically, it's like a stir-fried noodles na may kangkong at parang basil ata to. And then, yung pinakakarne niyan is pork intestine. So, kung makakuha ng karne, gulay at noodles. Instant noodles to. So, medyo balanse. Okay, so ito perfect bite to. May isaw, may gulay, at merong unhealthy instant noodles. Cheers! Para siyang sweet na magata na flavor na parang may crab flavor din siya. And then yung isaw nandun. Yung noodles niya kapit na kapit yung lasa ng tamis. Ito isaw. Okay, may sauce tayo dito. Parang spicy sauce. Kuha tayo, isa pang kagat. Then hanap tayo next food trip. Okay, pawis ako. Ang init dito sa Saigon. Pero meron tayo ditong pampalamig. Ang tawag ko dito is a super duper coconut ice cream dahil lahat ng parte ng coconut ay ginamit nila. May buko juice, coconut ice cream, may coconut meat sa ilalim niyan. Tapos itong brown na nakikita nyo, fried coconut meat. Nice. I think this will be a great bite. You have the ice cold creamy coconut ice cream tapos may extra fried flavor galing doon sa fried coconut meat. Parang medyo na-restart yung katawan ko dahil sobrang init dito sa Vietnam. Alam mo Paps, isa lang masasabi ko, sulit na sulit yung pagbili nila ng isang buko.
Okay, para sa ating last food trip, meron tayo itong iba't ibang grilled seafood. This is nice. This is amazing. Meron tayo ditong uni. Uni na nilagyan ng itlog, tapos may fried scallions ng onion chives. And then meron naman tayo ditong scallops na nilagyan ng chili. Actually, gusto ko muna tikman to. Oh, nice. Nakachop na pala siya. Sige. Ako na masarap na kagat. Amazingly good. Sobrang chewy niya, sobrang lambot. And meron siyang generous amount ng butter. And then yung chili garlic natin, matamis, mabawang manghang. Ito yung ating uni na may itlog. And so naghahalo na yung cream ng itlog, pati yung cream ng uni. Bumir mani. Alam mo, to be honest, parang na-overpower ng itlog yung uni. I mean, nanasahan ko yung dagat flavor o seafood flavor ng uni, pero hindi na gaano. Though tatangin masarap naman. Mas lamang nga lang yung cream ng itlog kaysa sa uni. Nandun yung mani, nandun yung fried scallions. Paps, dyan nagtatapos ang ating 1,000 pesos street food challenge dito sa Ugbo, Vietnam. Joke lang, dito sa Ho Chi Minh Market dito sa Saigon. Ang tanong, magkanong inabot natin? 285,000 dong or 655 pesos lang. I mean, ang dami na nun. Mura mga pagkain dito, parang presyong Maynila, presyong Pilipinas lang din. Ang payo ko lang maghanda ng energy, ihanda yung paa nyo, magdala ng bimpo dahil mapapawisan kayo, sobrang crowded. Parang sa Ugbo lang din. Pare, maraming salamat sa panonood. Ako si Pops Chewy dito sa Saigon, Vietnam. Nagsasabi, stay safe. It's a good night and good bye. Bang! Yeah!